Nagsimula na ang paglalakbay ng tatlong magkakaibigan hanggang sa makarating sila sa Garden of Fortitude. Dito ay naalala ni Reg ang isang puntod kung saan nakatusok ang sandata ni Liza na nanay ni Rico. Tapos may narinig silang paparating kaya nagtago ang tatlo. Lumapit si Reg papunta dito, nang mapansin ni Nana Chi na isa pala ito sa tauhan ni Bondrod na napakabilis palang kumilos, dahil nakapunta kaagad sa likod ni Reg. Subalit hindi naman siya inatake nito, sa halip ay ibinalik pa ang sandata nilang nawawala. Sinabi ng cave raider na off-limits daw ang lugar na ito dahil sa mga insektong mukhang dahon na kumakain ng tao. Ipinakita din niya sa robot ang isang burol na pugad daw ng mas malalaki pang insekto na cannibal. Kaya naman sinunog ng cave raider ang lugar para puksain ang mga ito. At habang papabalik ang robot sa mga kaibigan ay inatake din siya ng mga ito, at maging sila Rico ay napatakbo na rin nang makita nilang halos masunog ang buong lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sa ikalimang bahagi ng abyss. Ibinahagi ni Nana Chi na wala daw silang ibang madadaanan patungo sa ika-6 na bahagi kundi sa hardin ni Bondrod kaya kailangan nilang maghanda sa labanan. Nang biglang may yumanig dahil may bumigay na bahagi ng lupa. Naglakbay sila sa mapanganib na daanan kaya naman inaalalayan ni Reg si Rico gamit ang kamay. Saka nagdive si Reg para makahuli ng isdang alien na siyang kinain ng magkakaibigan. Tapos kaagad silang nagpatuloy sa paglalakbay nang matanaw na nila ang lugar na pinamumunuan ni Bondrod na siyang tanging daanan pababa sa ika-6 na bahagi ng abyss. At nang makarating sa lugar ay sinalubong sila ni Prushka na nagpakilalang anak daw ni Bondrod. Pumasok sila sa loob at napansing mabait naman pala ang bata kaya nagpakilala sila dito, ngunit kinabahan sila ng todo nang makita ang pagdating ng grupo nila Bondrod. Kinumpranta ni Reg ang White Whistle pero pinigilan siya ni Nana Chi, saka nagulat din sila dahil hindi agresibo si Bondrod sa kanila. Subalit giit ni Bondrod na kung nais daw nilang makababa sa ika-6 na bahagi ay kakailanganin nilang sumakay sa isang sasakyan na napapagana lang ng isang White Whistle. Pero kahit na kay Rico ang whistle ng nanay niya ay hindi daw ito gagana kung hindi mismong may-ari ang gagamit. Kaya naman dinala muna sila ni Prushka sa isang silid para pag-isipan muna ang susunod nilang gagawin. Sa loob ay nalaman nilang hindi pa pala nakakarating sa itaas ng abyss si Prushka dahil dito pala siya pinanganak. Pagsuot ni Reg ng helmet ay napansing lumabo ang pattern nito, kaya sinabi ni Nana Chi na dahil daw ito sa paggamit niya ng incinerator cannon, at di rin malabong maubos ang energy ng helmet ng tuluyan. Saka pinagbawalan din talaga siya ni Nana Chi na gumamit ng incinerator cannon dahil nakakatulog si Reg pagkatapos. At hindi daw kayang protektahan ni Nana Chi mag-isa si Rico. Habang natutulog ang dalawa ay naglakad-lakad si Nana Chi sa lugar para alalahanin ang kaibigang si Mitty. Nakita siya ni Bondrod na natutuwa daw sa pagbabalik ng likha niya, kaya nag-usap ang dalawa ng magdamag. Nang magising si Rico ay wala doon sila Reg at Nana Chi kaya lumabas din siya para hanapin ang dalawa. At nang hindi niya makita ang mga kaibigan ay nagpasya siyang umakyat sa hagdan kahit na maaari siyang kapitan ng Curse of the Abyss sa gagawin. Dahil dito ay nagsimulang pumutok ang katawan niya hanggang sa maglaho. Pero isa lang pala itong panaginip dahil nailigtas pala siya ni Prushka. Tapos nalaman din ni Prushka na nakalock daw lahat ng mga pinto na ngayon lang daw nangyari. Kaya ginising ng bata ang alaga niyang nakatago sa ulo na si Mania, dahil may kakayahan ito upang makita nila at maiwasan ang sumpa. Samantala nakikiusap si Bondrod na samahan siya muli ni Nana Chi sa research dahil nasa huling hakbang na daw siya ng nais niyang gawin, alang-alang sa mga kaibigan ay pumayag si Nana Chi, sa isang kondisyon na hindi sasaktan ni Bondrod sila Reg at Rico. Pero giit ni Bondrod na si Reg ay sumasailalim na ngayon sa operasyon. Sa loob ng isang silid ay nagising si Reg na nakapiring ang mga mata habang pinag-eeksperimentuhan siya ng mga tauhan ni Bondrod. Tinanggal ng mga ito ang isa niyang kamay nang dumating si Nana Chi para iligtas ang kaibigan. Tapos dumating din doon si Prushka kaya natigilan ang mga tauhan. At nang makita na pati si Prushka ay nais eksperimentuhan ng mga tauhan ay niligtas siya nila Rico at Reg. Saka isinara ni Nana Chi ang pinto. Dinala sila ni Prushka sa isang bangka para makatakas ang mga kaibigan, saka sinabing pakikiusapan niya daw ang tatay niya para ibalik ang isang kamay ni Reg. Subalit nang makita ni Bondrod si Prushka ay binigyan niya ito ng isang alalay na poprotekta daw sa anak sa anumang oras. Nagpunta sila sa isang lugar kung saan nagpahinga muna si Reg habang nagpaplano sila ng gagawin. At makalipas ang ilang sandali ay natagpuan sila ng grupo nila Bondrod. Pero handa pala ang mga bida dahil nasa itaas si Rico na nagpasabog gamit ang sandata. Tapos tumakas sila Nana Chi at Reg gamit ang kamay ng robot dahil ginising pala nila ang mga halimaw sa lugar na siyang umubos sa mga tauhan ni Bondrod. Nagpunta ang magkakaibigan sa itaas saka nagbalak na balikan sa labang isang kamay ni Reg.
Subalit nakakagulat nang marinig nilang nagagawang makipaglaban ni Bondrod sa malalaking halimaw kaya nagtago sila. Giit ni Nanachi na dahil daw ito sa sandata ni Bondrod na nasa maskara nito. Nang makaakyat si Bondrod ay pinapalabas niya ang tatlo, samantalang nasundan pala sila ni Prushka kasama ang bodyguard nito. Nagsimula si Reg sa pag-atake sa White Whistle sa kabinato ito ng glowstone bomb. Tapos tinamaan ni Rico ng pana sa tagiliran, nang makita nitong may maliliit na insekto sa loob na kumakain daw ng utak, sabi ni Nanachi. Muling inatake ni Reg nang walang humpay ang kalaban hanggang sa mahulog ito sa tubig. Dinala siya ni Reg sa malalim tapos agad silang umakyat para malagyan ng sumpa si Bondrod. At pagdating nila sa itaas ay lumobo ang leeg nito. Saka binagsakan pa ni Reg ng malaking bato. Dumating si Prushka at nakita ang nakakaawang sitwasyon ng ama, ngunit ang bodyguard nito ay kinuha ang maskara, at pagkasuot ay naging ito na ang bagong katawan ni Bondrod. Ikinagulat nila Reg ang natuklasan dahil ito pala ang dahilan kung bakit isang immortal si Bondrod. Muling sumugod si Reg subalit napakalakas pala ng bagong katawan ng White Whistle. Tinira nito ng pampakalma si Rico, sa kaniyaya ni Bondrod si Nanachi na tulungan siya na matapos ang research tungkol sa sikreto ng Abyss. Tapos umuwi na si Bondrod para patulugin daw ang anak sa lab. Pero pinag-eksperimentohan niya ang sariling anak pag-uwi, nagising si Rico na hinahanap si Prushka dahil alam niyang may gagawing masama dito si Bondrod. Tapos napag-usapan nila ang tungkol sa relic na hawak ni Bondrod kung paano nito nagagawa ang magpalit-palit ng katawan. Kaya naisip ni Rico na ito ay ang Zoaholic na isang special grade relic. Kaya naisipan nilang pasabugin ang Zoaholic para tuluyan ng mamatay si Bondrod. Nag-dive sa tubig si Reg para hanapin ang sikretong lagusan patungo sa lab. Nagawa niyang maitaboy ang bantay na halimaw sa pamamagitan ng glowstone, at pagkapasok niya sa loob ay agad niyang pinutol ang isang wire para makahigop ng kuryente kaya biglang nawalan ng power ang buong lab na nakita nila Nanachi. Pero dahil sa sobrang daming nakuhang kuryente ni Reg ay nag-iba ang personalidad nito. Biglang yumanig ang paligid na mukhang kagagawan daw ni Reg, nang makita na nasa likod niya pala ang alaga ni Prushka. Tumakbo si Mania kaya hinabol ni Rico sa pag-aakala na dadalhin sila nito kay Prushka. Subalit pagpasok sa isang silid ay nakita ni Nanachi ang mga cartridge na pinaglalagyan daw ng laman ng tao dahil ginagamit daw ito ni Bondrod para makontra ang sumpa ng Abyss. At isa daw si Nanachi sa mga katulong ni Bondrod noon na magsagawa ng operasyon para may silid sa cartridge ang lamang loob ng mga bata. Nalabis na pinagsisisihan ni Nanachi dahil nagpadala siya sa takot kay Bondrod. Nahuli sila ni Bondrod sa loob ng silid pero di kalaunan ay dumating na rin si Reg sa lugar, ngunit napansin nilang nag-iba ang itsura ng kaibigang robot. At agad na naglaban ang dalawa, saka tumakbo na naman si Mania na sinundan ni Rico. Inihagis ni Bondrod ang robot saka nagpakawala ng maraming laser gamit ang mata pero hindi gumana kay Reg. Kaya gumamit ng kanan ng kalaban ngunit hindi tumama kaya nakagat ng robot ang helmet ni Bondrod at tumambad ang mata nito na kakaiba. Patuloy ang matinding bakbakan ng dalawa tapos sinaputan ng White Whistle ang robot. Saka naman tumawag si Rico kay Nanachi dahil natagpuan na niya ang life source ni Bondrod na Zoaholic na isang higanteng bulaklak. Napansin ni Nanachi na nagbabadyang gamitin ni Reg ang mas pinalakas na incinerator cannon na maaari daw makawasak ng buong lugar. Kaya naman itinutok ito ni Nanachi pa itaas. Kaya nahulog sila pero nagkamalay naman agad si Reg kaya nagawa nitong mailigtas silang dalawa. Sinabi ni Reg na noong humigop siya ng napakaraming kuryente ay pakiramdam niyang may mga sumanib daw sa katawan niya. Tapos pinisil-pisil niya si Nanachi kaya tumayo si Junjun na nakita naman ng halo kaya binatukan. Hinahanap nila si Bondrod pero nasa likod pala ito na sinugod si Reg kaya nahulog sila sa bangin. Sa baba ay nakita ni Reg ang ilan pang mga bata na naging halo na kagaya kay Mitty dahil sa ginawa silang ginipig ni Bondrod. Saka hinarap si Reg ng kalaban gamit ang buntot nito. Pinaikot-ikot ni Reg ang kamay niya sa katawan, kaya nagawa niyang makipagsabayan sa buntot ng White Whistle. Nagpalabas ng matatalim na kuko ang kalaban, nang tawagan ni Nanachi si Reg para sa strategy nila na pag-akyat mula sa bangin para maubos ang mga baon na cartridge ni Bondrod. Sinusubukan siyang pigilan ng White Whistle pero gamit ang laser ay nalusaw ang mga itim na sapot. Kaya naman habang papaakyat sila ay nagkaroon ng matinding labanan ng dalawa gamit ang mga laser nila. Habang si Bondrod ay nauubos na pakonti-konti ang dalang pangontra sa sumpa ng Abyss. Nasira ang mga harang na yelo kaya bumuhos ang napakaraming tubig, kaya pinilit na ni Reg na makapunta sa itaas habang inaatake siya ni Bondrod. At sa huli ay nagawa rin nilang makaakyat sa itaas, at dito ay nakita nila ang itsura ng katawan ni Bondrod na tila ba isang halimaw. Tinapon niya ang 4 na cartridge, at ang isa ay nilapitan ni Mania dahil ito pala ay si Prushka.
Labis na nagalit si Reg sa nalaman, at pinakitang nanonood pala sa kanila si Rico kaya nalaman niyang wala na ang kaibigan. Sa flashback ay ipinakitang inampun lang pala ni Bondrod si Prushka, at kahit na ganun ay itinuring nitong tunay na ama ang White Whistle. Dahil sa nangyari ay mas nagliyab ang kagustuhan ni Reg na tapusin si Bondrod subalit inatake siya nito sa ulo, pagkatapos ay tinusok siya kaagad sa tiyan. Pero ginamit itong pagkakataon ni Reg para gamitin ang kanan sa paa na sa isang iglap ay naiwasan din naman ni Bondrod. Pero dahil kay Rico na ginamit ang laser sa naputol na kamay ni Reg ay natamaan nila sa wakas ang White Whistle. Dahil dito ay tagumpay nilang natalo si Bondrod. Saka ginamat ni Nanachi ang tiyan ni Reg, samantala si Rico naman ay hindi mapigilan ng pag-iyak nang makita ang cartridge na pinaglagyan kay Prushka. Pero dito niya nakita ang isang White Whistle na biglang pumito. Nilagyan ito ng sabitan ni Nanachi saka ibinalik sa kaibigan, dahil ito na ang magsisilbing sariling White Whistle ni Rico. Pagkatapos magpahinga ng tatlo ay nakita nilang muli na namang nabuhay si Bondrod pero hindi na sila nito pinakialaman. At dahil White Whistle na si Rico ay maaari na nilang magamit ang sasakyan pababa, kaya isa-isa na silang pumasok dito para sa panibagong kabanata na kanilang haharapin sa ika-6 na bahagi ng Abyss. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.